Hello Cancer, welcome dito sa reading mo, April 24 to 30. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, valid pa rin tong reading ko kasi lahat naman ng reading ko dito ay timeless Cancer. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat dun sa mga matagal na dito. Patuloy na sumusuporta, sumusubaybay. Yung mga interesado sa private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa sa end nitong video. Natin, ano ba itong mga mensahe? Mga dapat mong malaman. Alamin natin dito sa reading na ito. Devotion. Preparation. Trust the invisible. Graceful persistence. Okay. Using ko lang cards. Tayo ng mga Tumitila ako yung manok, guys. Pero hindi naman umaga ngayon. Wala lang. Uy, meron kang well, rose, finger, teapot. Meron tinuturo si finger. Sige, mamaya titignan natin yan. Sa love life mo naman, meron kang storm, courage, insecurities, addiction. Ako, may problema tong person mo. Okay. Sige. Yan na natin kasi hindi kasya sa screen lahat. Devotion. Graceful persistence. Meron kang pinagtutuunan. Pinaglalaanan at ibinubuhos mo lahat doon. Yun ang ibig sabihin ng debosyon. Ano mang debosyon ito? Pwedeng spiritual, pwede rin namang hindi. At meron kang dapat pagandaan. Ayan. The squirrel and chestnut. Pwedeng iba devoted kayo pagdating dito sa relationship, or pwedeng devoted kayo sa kung ano man itong special na ginagawa ninyo. Pwedeng ito ay para sa sarili mo, pwedeng spiritual, pwedeng para sa relationship, sa pamilya, yung mga loved ones mo. Pagiging dedicated, tsaka persistent, hindi lang alam mo yun, yung talagang ginagawa mo siya, heart and soul, binubuhos mo rito. Pinupour mo lahat ng iyong energies. Kung ano man ito. Or meron ditong mga pangyayari wherein ito yung hinahanda ka, parang ginugroom ka, minomold ka. So parang training ground. Kung meron na kayo pinagdadaanan, yun yung tinutukoy ko ha. Pero meron kang dapat pagandaan dito. And trust in the invisible is having faith, Cancer. Na kahit nakikita mo man ito, hindi. Kailangan mo maniwala, magtiwala doon. Ewan ko kung tungkol saan ito.
General reading to, kaya bahala na po kayo kung saan aspeto, area ng buhay ninyo tumutugma itong mga energies na napipick up natin. Sa relationship, importante rin naman ang faith. Or sa spiritual na aspeto natin, lalo na kahit hindi mo nakikita si God, sasabihin mo na naniniwala ka sa Kanya, di ba? Kasi iba, ang motto nila, to see is to believe. Pero may mga times na hindi na natin kailangan makita pero naniniwala tayo, 'di ba? Nafi-feel natin. Yun yung tinatawag nating faith nga. Minsan kailangan talaga 'yun. Hindi naman lahat nakikita sa mata 'Di ba? Minsan yung mga proof hindi yun tangible, hindi mo siya nahahawakan pero nafi-feel mo. O nararanasan mo. Okay? Yan lang naman yung interpretation ko dyan. Pagdating dito, meron something na matutupad or magagawa mo para sa family mo. Family wishes come true. Whether wini-wish mo to, wini-wish ng family member, loved one mo, merong katuparan. Okay? May ipagkakaloob sa pamilya ninyo. For example, wini-wish nyo na makapagpundar kayong ganito or makapag-travel kayo magkakasama, mabuo kayo, makumpleto. Basta merong examples ko lang yun. Pero kung ano man ito na katuparan para sa pamilya mo, loved ones mo, Cancer. Rose, romance is in the air. Yan. So, may pumapag-ibig dito ng mga Cancer. Siyempre, hindi lahat makaka-relate dito, no? Pwedeng yung iba, hindi. Yung iba, walang pag-ibig. Pero, para dun sa ilan, sabi dyan, may nangangamoy na, romance. Excuse me lang, guys. Ayusin ko lang tong ko. Yan. Tapos, meron ka ring finger. Ito yung sinasabi ko, may tinuturo. Warning you of a problem either now or near future. Ito yun yung trust in the invisible So, pwedeng iba dito, baka nagkakaroon kayo ng spiritual battle o ewan ko, meron kayong nararanasan na may kinalaman sa spiritual ninyo, sa faith. Whether faith yan, like pananampalataya ninyo or religion, or pwede namang may kinalaman sa relationship, hindi ko alam. Baka iba nawawalan na kayo ng faith. Pwedeng yun yung problema. Okay? Pagka nawalan tayo ng gano'n, nawawalan ng direksyon yung buhay natin. No? Yun yung isang evident pag wala kang faith. Pag wala kang faith sa jowa mo, nasisira ang relasyon. Vice versa, ganun din. Lalo na kung pareho kayo. Diba? O, pag nawawalan ka ng faith sa ginagawa mo, ganun din. Na meron na, basta may problem na tinuturo tong finger na to. Kung hindi man, kaya ako siya sinabi dito sa faith, kasi nakaturo siya doon, pero pwedeng ibang bagay. Pasensya na guys kung may narinig kayong kakaibang tunog sa background. Hindi galing sa akin yun. Teapot, deep friendship with someone of the same sex. Ito malalim na connection. Pero more on friendship. Pero aside dun sa malalim na pakikipagkaibigan, closeness with same sex, meron din daw romantic. Okay? So, sa love life mo, storm mukhang binabagyo nga, faith, yun na nga yun. So, importante talaga yung having faith or trusting in the invisible, especially sa relationship mo, Cancer. Marriage man ito, kajowaan, dadaan kayo, may bagyo. May bagyong dadaan sa samahan ninyo, susubukin kayo, susubukin ng faith.
sa isa't isa. Pag yung ano ninyo, yung tiwala. Hindi naman nawawala yung mga ganyan eh. Talagang especially kung matagal na kayo, maaaring marami na kayong pinagdaan ng bagyo. Ang importante doon, yung solid pa rin kayo, hindi pa rin kayo natitibag. Kasi kung ang relationship ninyo, isang bagyo pala yung dumadaan, natibag na kayo, ibig sabihin, hindi siya matatag. No? Lalo na kung marriage yan, kasi ang marriage, sinumpaan mo yan eh. Hanggang through thick and thin. Sabi nga, till death do us part, diba? So, asahan mo na kung talagang mahal nyo yung isa't isa, anumang storm to na nangyayari ngayon or mangyayari pa lang, kakaharapin nyo pa lang, masusurvive nyo yan. Kung true love talaga. At kung talagang may faith kayo sa pag-iibigan ninyo, sa relasyon ninyo, sa marriage nyo, sa samahan ninyo. Ayan, no, kailangan ng courage, strength. Hindi ito yung time na lalo kayong mas maging pakadala kayo sa karupukan. Kailangan nyo maging matatag para sa isa't isa. Kailangan ninyong patatagin lalo yung samahan ninyo. Whether ang pinagdadaanan ninyo, krisis sa buhay, pwede naman wala naman kayong issue sa isa't isa. Pero halimbawa, dumadaan kayo sa health crisis, dumadaan kayo sa sunod-sunod na mga dagok ng buhay sa pagsasama ninyo o sa mga pamilya ninyo. Sa inyong dalawa. O halimbawa, nawala ng trabaho or nagkaroon kayo nga ng merong may sakit. Yung mga ganyan. Kasi marami namang storms na pwedeng pagdaanan. Pero minsan talaga nagkakaroon ng alam mo na, pagdating sa minsan nagiging marupok, nagkakaroon ng tumitingin sa iba, di ba? Alam mo naman yung kalaban laging may pinapadalang yan. Di ba? Para lang maipatupad yung mga mission nila na makapaghasik sila ng halimbawa, pagkasira ng relasyon, pagkasira ng pamilya, ng marriage, marami. Kaya ngayon, importante katatagan. Ayan, importante meron ka nito. Meron kang faith, may loyalty, may strength. Kasi pag wala kayong tiwala sa isa't isa, walang loyalty, walang pagmamahal, walang faith, wala. O lalo lang na-emphasize yung mga insecurities dahil nagkakaroon ng mga problema. May mga lumilitaw na insecurities dito. Hindi ko alam kung side mo to o side niya. Kasi two-way naman ito. Pwedeng energy mo to, energy niya, or both of you, energy ninyo, pinaghalo. Pwedeng addiction ng pinagdadaanan halimbawa, lasenggo, sugarol, babaero, o substance abuse kung meron man, hindi ko masasabi. Basta merong mga unhealthy patterns dito, mga unhealthy na, basta ko ano man to kinahuhumalingan, kina-obsession, kina-aadikan. Yun yung pwedeng nagiging problema ninyo sa relationship ninyo, yun yung pagsubok. O halimbawa, may tuksong umaligid. Minsan ganyan okay naman kayo, kaya lang may tukso, tas marupok yung isa. Ang daling tumuka sa palay, di ba? Ang daling bumigay. Kasi minsan ganito yung mindset, sasabihin, naglalaro lang naman ako or hindi ko naman to seseryosohin Pero kamukat-mukat mo, nagkaroon na ng unhealthy attachment. May attachment na-obsess na-addict na doon, na-hook na. Kasi natikman. Pero kung hindi mo binigyan ng opportunity yon na makapasok sa relationship nyo, hindi magkakaroon ng ganun Inalaw mo o inalaw niya. Inalaw nung kung sino sa inyo. Kumbaga binigyan mo ng rason na makapasok ng kalaban na ma-destroy yung relationship. Hindi tayo pwedeng maging masyadong maluwag pagdating sa mga ganyan. Lalong-lalo na kung hindi mo alam yung sarili mo. Pero hindi, I doubt Lahat tayo alam natin sarili natin. Alam natin kung marupok tayo or hindi.
So, minsan excuses na lang yun to justify na kasi lumandi ka, kasi ginusto mo to, ganyan-ganyan, etc. etc. So, umaba na yung chika natin dyan. Ba na tayo sa ibang cards. Ayoko na mag-sermon. Alam nyo na yan, mga gurang na kayo, nasa legal age na kayo, no? Siyempre, wala naman nanonood dito na below legal age, no? Hindi ko ina-advise. Mountain, meron nga, malaking kakaharapin. Oh, problemang malaki to. Or isang malaking sagabal. O pwede rin naman daw na may delay, pwedeng may kalaban, matinding challenge. Meron din ditong posibleng problema dahil sa katigasan ng ulo at merong significant other dito, special someone. Hindi ko nalalagyan to ng gender, para neutral tayo dito. Baka naman sabihin ng iba, limitado tayo dito pagdating sa gender. So, lahat dito welcome. Hindi ko nalalagyan ng gender to, pero the fact na lumitaw to, dito ay significant person para sa'yo. Importanteng tao yan sa buhay mo o para sa'yo. May moon dito, which signifies emotions. Pwedeng iba, hindi balance. No? Masyadong emotional, masyadong sensitive, o ang daming dinaramdam. Minsan yung moon ay may kinalaman sa mystery, secrets, the unknown, yung hidden, yung shadows, suppressed na mga feelings. Minsan may mga anong tawag dito? Signs pagdating sa panaginip, no? Basta this is something hidden. No, it could also signify your intuition. Kung meron ka nararamdaman about something na kukutuban. Okay? Bigyan pa natin iba. Basta itong person na nakakonect mo dito, pwede may addiction siya. Or kung sino man dito yung may unhealthy attachment, kung kanino man. Ace, pwedeng may sinimula para sa inyo, pero nakikita ko talaga delay, Delay. Imbis na nagsimula na, nagkaroon pa ng aberya siguro. Hindi ko alam ano tong delaying factors dito. Bakit may delay dito? Okay? Pero mag-ano yan? Magko-continue yan. Gagawin yan. Meron lang delay. Yun lang yung problema. Or pwedeng iba sa inyo dito naghahanap kayo inspirasyon o kulang sa inspirasyon para masimulan yung isang bagay o gawain. Meron kang 2 of Cups dito. This is partnership or mutual feelings. Pagkakaunawaan, magandang harmony, whether sa romantic yan or hindi. Pwedeng ito ay pagpasok sa panibagong connection, romantic man yan o hindi. Binanggit ko na nga, pwedeng itong partnership na to, romantic or business. Ibig sabihin lang nito, kayo ay pareho ang iniisip, nararamdaman para sa isa't isa. Tugma kayo, match kayo, magkasundo kayo. Maganda yung energies, maganda yung synergy, maganda yung partnership, yun lang yun. In harmony kayo dito. So kung business yan, magandang transaction yan. Magiging successful yung collaboration ninyo, yung partnership ninyo, no? At saka Emperor, this is a sign ng pwedeng yan may kinalaman sa career mo. Sabihin natin, pwedeng promotion. Oo. So, nakikita ko, you are in control. So, magandang senyales yan, the Emperor. Kaya mong i-handle, ano man itong ibabato sa'yo. May sapat kang wisdom, kaalaman, skills. Kaya mong i-contain, kaya mong i-manage kung ano man to. Oo, ito ay paalala sa'yo na ikaw ang dapat magmaniobra nitong bagay na to. Ikaw ang dapat na nagko-control. Sa'yo manggagaling yung mga desisyon. Kumbaga, ikaw ang may liability, responsibilidad pagdating dyan.
Or it could be mga matters related sa pagiging head sa pamilya man yan, sa trabaho, or yung fatherhood, specific sa fatherhood yan. O manager, literal manager, kung sino man yung manager na yan. O baka ma-promote ka, maging manager ka na. O hindi pa merong something na mapuput on hold eh. Sabi ko nga, may delay with the Ace of Wands. Instead na maka-move out na or makausad na, makalipat, magkaroon na ng improvement, may delay pagdating dun sa mga bagay na yon. Six of Swords reversed. Oo. Hindi pa matutuloy yung paglipat na yan, yung improvement na yan, o kung ano mang pag-usad yan, o kung pagta-travel man yan, o pag-abroad, ha? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa reading mo. Don't forget to like, pa-comment na rin dyan, pa-share na rin itong ating reading. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.